Okay, so in this topic class, pag-uusapan natin yung first order linear differential equation or FOLDE na makikita nyo sa module nyo, nakalagay dyan. Um, as you can see, meron kayong two cases na nagpa-flash sa screen nyo ngayon. That is case number 1 at saka case number 2. Yung case number 1 at saka case number 2 ay magagamit nyo para ma-identify nyo kung alin ba sa dalawang equations na to yung gagamitin nyo para ma-solve yung general solution ng first order linear differential equation. For case number 1, ang format na kinakailangan yung tandaan is dy over dx plus function of x that is px. Ito yun. Tapos may katabi siyang y, any y function, and then q as a function of x. Okay, ulitin ko. So, case number 1, you have dy over dx plus function of x, tapos may katabi kayong y, and then equals to function of x ulit, that is q of x. Pagka-class, yung differential equation na ibinigay sa inyo ay naisulat nyo in that format, yan ay tatawagin nating linear in y. Another case, that is case number 2, that is dx over dy, kabaliktaran naman no case number 1, plus function of y, that is py, tapos may katabi kayong x, that is equal to function of y ulit, that is q of y. And in that case, tatawagin naman natin siyang linear of x. Okay? So, yung format na to, at saka yung format na to, magiging guide nyo yan para makapag-solve tayo ng general solution ng first order linear differential equation. Ang tanong, paano ba natin ma-identify kung alin sa dalawang case yung gagawin natin? So, mamaya kapag nag-solve tayo ng example, bibigyan ko kayo ng hints and tips kung alin ba sa dalawa yung mas effective na gamitin. Kasi both cases are applicable, pero syempre, kinakailangan mas efficient yung pagsasolve na gagawin natin mamaya. Now, kapag yung differential equation nyo nag-fall sa case number 1, under case number 1, all you have to do is to identify kung ano yung p of x. Pagka na-identify nyo na yung p of x, isalpak nyo dito. That is e raised to integral ng p of x dx, and then integrate nyo yan. Kunin nyo yung e raised to integral ng p of x dx. Pagka nagawa nyo yun, magkakaroon kayo yung tinatawag na integrating factor. Now, this is very different sa exact or non-exact differential equation kasi yung integrating factor na ginagamit natin doon sa non-exact differential equation, i-multiply natin sa original equation. Whereas, dito naman, sa first order linear differential equation, yung integrating factor natin, gagamitin natin yan para makapag-solve tayo ng general solution ng first order linear differential equation. Okay? Ulitin ko. Sa first step na kinakailangan nyo gawin pag binigyan kayo ng differential equation na problem, i-identify nyo kung aling case sa dalawa. After that, kinakailangan ma-identify nyo or ma-isolate nyo yung p of x or p of y. Pag nagawa nyo yun, erase nyo sa e. Dito, in this function or in this function, I mean in that equation, tapos paki-integrate. Pagka na-integrate nyo na siya, makukuha nyo ngayong class yung integrating factor. And then yung integrating factor na, ngayon na yan, papasok dito sa general solution natin. Sa case number 1, ang general solution nyo, that becomes y is equal to 1 over yung integrating factor na nakuha nyo times integral. Nung q of x naman, ito yon times integrating factor and then dx. Whereas sa case number 2,
That is, x is equal to 1 over integrating factor na nakuha nyo times integral ng q of y times yung integrating factor and then syempre dy. Basically, ang kinakailangan nyo gawin, ito yun, ito is step-by-step procedure. Syempre, kailangan nyo i-memorize yung mga formulas and two cases na nagpa-flash sa screen nyo ngayon. Pero kapag ka nag-practice kayo na mag-solve, may-memorize nyo yan eventually. Pero suggestion ko sa inyo, ngayon pa lang, i-memorize nyo na specifically yung naka-box na yan kasi dyan nyo ma-identify kung ano ba yung step-by-step procedure na gagawin nyo. So, here it is. Step number 1, pagka binigyan kayo ng differential equation daw, kailangan ma-identify nyo whether it is a case number 1 or case number 2. Next, i-identify nyo kung ano yung P of X or P of Y and Q of X and Q of Y. Ayan, i-identify nyo. Nandito sa format natin. P of X, P of Y, and Q of X or Q of Y. After that, gagamitin natin yung formula sa pagkuha ng integrating factor. Ano yung integrating factor? That is e raised to integral ng P of X dx or e raised to integral ng P of Y dy. Pagka effectively na-solve nyo or na-integrate nyo or nakuha nyo yung integrating factor, ilagay nyo lang class yung integrating factor dito sa nakabox natin na dalawang equations. And by that, isi-simplify nyo lang tapos makukuha nyo na yung general solution ng first order linear differential equation. Tandaan nyo class, na kapag alisin ko lang, na kapag dy over dx, yung nasa unahan nung inyong differential equation, that is linear in y. Remind ko lang ulit. Kapag dx over dy naman yung nasa unahan, that is linear in x. Baka kasi lumabas sa quiz or sa exam nyo, just in case, meron kayong idea kung alin yung linear in y at saka linear in x. Okay? Ang palatandaan ko dyan, class, dati, para hindi ako nalilito, linear in y at nadaan ko lang dy yung nasa ibabaw. Tapos dx nasa ibabaw kapag linear in x. So, let's try an example. For example number 1, we are asked to solve this differential equation, that is quantity x raised to 4 plus 2y dx minus x dy is equal to 0. So, pinapahanap sa ating class, basically, wala namang binanggit kung ano kailangan natin gawin. Let's assume na pinapasolve sa atin yung general solution nitong given na to. First things first, kinakailangan maisulat nyo daw siya in this format. Pero ako, pagkatingin nyo pa lang na ganyan, dapat ma-identify nyo na kung ano yung mas simple sa dalawa. Ano ba yung mas simple sa dalawa? Yung merong dx or yung merong dy? Para sa akin, ang mas simple sa dalawa is yung merong dy. Kasi ang kasama niya lang niya is dx, di ba? So, basically, kinakailangan yan yung matanggal nyo, yung kasama ng dy. To do that, i-divide natin both sides by x or i-multiply natin by 1 over x. Yan, i-multiply natin by 1 over x. Pag ginawa niyo yun, this now becomes quantity x raised to 4 plus 2y and then x over x and then dx minus, matatanggal na yan, dy is equal to 0. Next, i-multiply natin both sides ulit by 1 over dx naman. Kasi kinakailangan magkasama class yung dy over dx or dx over dy. Okay? This now becomes x raised to 4 plus 2y over x na to minus dy over dx. Kasi matatanggal na yung dx dito. Sa first part natin, makakancel yan, mapupunta na siya dito.
this is still equal to 0. After that, i-rearrange nyo. Dapat nasa positive side yung dy over dx natin. So, ilipat nyo sa kabila and then simplify this. Pag sinimplify nyo yan, this now becomes x raised to 4. Paghiwalayin nyo, over x plus 2y over x minus dy over dx is equal to 0. After that, cancelin nyo tong isa. Matatanggal tong isang x. Ang matitira dito is 3 na lang to. So, this now becomes x cubed plus 2y over x minus dy over dx is equal to 0. Rearranging ulit, kinakailangan daw yung function of x, kung dy over dx siya, dapat yung function of x nasa kabilang side ng equal sign. Kung function of y naman, kailangan dx over dy naman yung kasama niya. Dapat nasa kabilang side naman yung function of y. So, tingnan natin. Function of x alone, function of y alone. Okay? So, ilipat nyo to class, yung dy over dx at saka itong magkasamang function of x at saka function ng y dun sa kabilang side. Tapos, iwanan nyo siya dito. This now becomes dy over dx minus to, magiging minus 2y over x is equal to x cubed. So, ayan. Basically, ang ginawa ko, ito, inilipat ko lang siya sa kabila. Kaya naging positive yung dy over dx, tapos naging negative yung 2y over x. Pero sa totoo lang, kahit naman pagpalitin nyo yung side ng equal sign, wala namang mangyayari dyan. So, after that, titigan nyo mabuti yung format nyo. Anong case kaya yan? Dy over dx. Basically, case number 1 yan. Kinakailangan ma-isolate natin yung y dun sa p of x. So, this now becomes dy over dx minus 2 over x, and then y is equal to x cubed. Ayan na. Naisulat na natin siya in this format. Case number 1. Okay? Pero, syempre, hindi pa tayo tapos. Kinakailangan, next step, kapag ka naisulat na natin in case number 1 or case number 2, i-identify natin yung p of x at saka q of x. So, in this case, p of x is what? So, baguhin ko yung kulay para di nakakalito. P of x is equal to negative 2 over x. So, kunin nyo yan. That is negative 2 over x. So, wait lang. May i-adjust lang ako. Baka kasi malito kayo. Ang gawin ko na lang tong plus and then dito ko class ipasok yung negative. Ayan. Ayan. Kasi positive yung nasa format natin. So, therefore, judging from the format na naisulat natin, p of x is equal to negative 2 over x. Tapos, syempre, yung q of x natin is equal to x cubed. Pagka na-identify nyo na, anong step na tayo? Tapos na tayo dito. So, tapos na tayo dito. Next step, kuhanin daw natin yung integrating factor. So, gamitin natin yung formula na yan. Integrating factor now is equal to integrating factor is equal to e raised to integral ng p of x and then dx. Substituting, you will get e integral ng p of x, that is negative 2 over x and then dx. Integrating, you will get e, ilabas niyo yung negative 2, negative 2, and then integral na lang to ng 1 over x dx. Integrating, you will get e raised to negative 2 and then ln ng absolute value ng x.
Ito class yung integrating factor natin. Pero syempre, kinakailangan i-simplify nyo pa din yung integrating factor natin. Lipat nyo. Yung negative 2 na to, ilagay nyo dito sa taas, sa exponent na yan. Gawin yung exponent ng x. This now becomes integrating factor is equal to e raised to ln ng absolute value ng x raised to negative 2. Makakancel na to. Yung e raised to ln na yan kasi tandaan nyo, kapag ka ln, that is a logarithm na ang base ay e. Kaya nakakancel yan class. Okay? This now becomes, ang integrating factor na lang natin is equal to x raised to negative 2. So ayan. Nakuha na natin class yung integrating factor. Ano ang next step? Next step natin, gamitin natin yung formula para ma-solve natin yung general solution. Since ang ginagamit natin case number 1, definitely, itong formula na to yung gagamitin nyo. Sabi dito, y is equal to 1 over integrating factor times integral ng q of x, integrating factor, and then dx. So, dito tayo. Lagyan ko lang ng hati. Let's proceed dito. Ano ang integrating factor nyo ulit? Integrating factor is equal to x raised to negative 2. So, kapag ka-class, ginamit nyo yung formula, this now becomes y is equal to 1 over integrating factor daw, x raised to negative 2 times integral. Kahit pala alisin nyo na yung bracket, integrate nyo na to agad. Q of x. Asan ang Q of x nyo? Ito. X raised to 3. That is x raised to 3. And then integrating factor ulit. X raised to negative 2. And then dx. Simplifying. Bago tayo mag-integrate, y is equal to iakyat nyo, y squared na yan. I mean, x squared na yan. Diba? Magiging positive na exponent yan. And then, integral. Pag combine niyo to class, yung dalawa na yan, this now becomes x. dx na lang to. Kasi syempre, kapag ka nagmumultiply tayo, tapos same sila ng base, ang ginagawa natin sa exponent, pinag-a-add natin. 3 minus 2, that is positive 1. Integrating, you will get y is equal to x squared times integral x squared over 2 and then plus c. Simplify further, you will get y is equal to x raised to 4 na to and then over 2 plus c. So, meron pa ba? I don't think meron pa, no? So, wala tayong pwedeng gawin dyan. Definitely, class, ito na yung final answer. So, di ba? Kapag ka-memorize nyo, yung formula na gagamitin natin yung case 1 or case 2, ano lang siya, direct to the point lang, yung pag-substitute doon sa formula natin. Ang medyo critical lang dito sa first order linear differential equation, dapat maisulat nyo muna siya in this format. Kasi kung hindi nyo siya maisusulat in that format, hindi nyo siya masasolve class. Okay? Recap tayo. Ang ginawa natin, syempre, isinulat natin in this format, whether case number 1 or case number 2. Pero ang lumabas dun sa problem natin, that is case number 1 pala siya. Nung napatunayan natin kung anong case siya, lagyan ko na din kung anong case to. Saan ba tayo? Ayan. Case number 1. Ayan. Case number 1 pala yung sinusolve natin. Next, in-identify natin kung ano yung px at saka qx. Nung na-identify na natin yung px, syempre, in-input natin sa integrating factor para makuha natin or masolve natin yon. Nung nasolve natin yung integrating factor, in-input natin sa formula. Ito yung formula. And then, kapag in-input niya sa formula, syempre, you will have to perform some integrations pa and simplifications, makukuha nyo na yung final answer. Okay?
So, that is our final answer, class. Let's proceed to our next example. Sabi dito, find the particular solution of y dx minus 2x dy is equal to quantity 3x squared minus 2 dy. Given y is equal to 1 and x is equal to 1. Usually, ang sinasolve lang naman natin talaga is general solution kasi pansinin nyo class, kapag ka ang ibinigay ang pinahanap sa inyo is particular solution, bibigyan naman kayo ng value ng y at saka ng x. Gagamitin nyo yung value ng y at saka value ng x na yan para makuha nyo yung value ng arbitrary constant. Okay, ulitin ko. Gagamitin nyo itong y at saka x para mahanap natin yung value ng arbitrary constant and then magkakaroon na kayo ng value ng arbitrary constant. Yun na class ngayon yung particular solution. Kumbaga, more specific siya. Whereas kapag ka general solution, walang value yung arbitrary constant natin. Ngayon, based dito sa binigay na differential equation sa atin, pansinin nyo class kung ano yung mas madami, dy or dx. Definitely dy. Kaya ako, assumption ko, this is in linear in x. Paano ko nasabi na linear in x? Kasi, nag-iisa lang yung dx. And mas madali class na i-isolate yung dx kesa sa dy. Pero itatry natin. So, sige, let's try. Solve natin. So, i-rewrite natin y dx minus 2x dy is equal to quantity 3y squared minus 2 and then dy. Para ma-isolate kaagad natin class, i-divide natin both sides lahat by y. Or i-multiply natin by 1 over y. So, actually, pwede na natin i-diretso yan. Pwede nyo na class agad i-multiply sa 1 over y dy. Pwede na. Diba? Para makancel na agad yung dy at saka yung y. So, sige. I-multiply nyo na agad class sa y para makancel yung kasama nung dx na yan. So, sige. Okay na nga yan. Isa-isahin lang muna natin. Kailangan class ma-isolate nyo muna yung dx kasi ang hinahanapan natin is linear in x. Sabi sa format daw natin, kailangan nag-iisa lang yung dx over dy. Wala siyang ibang kasamang function. Okay? Kaya tayo class nagmo-multiply or nagdi-divide. So, kapag ginawa nyo yan, ngayon, minultiply nyo both sides by y, this now becomes, makakancel to. This now becomes dx minus 2x dy over y is equal to quantity 3 y squared minus 2 and then dy. Excuse me. So, over y ito. After that, kailangan may kasama yung dx natin na dy. Siyempre, i-multiply ulit natin both sides by 1 over dy. And makakancel na tong dalawa na to. Diba? Mapupunta dito. This now becomes dx over dy minus 2x over y is equal to 3 y squared minus 2 over y na lang to. Simplify further. Simplifying, this now becomes dx over dy minus 2x over y is equal to 3 y squared. Paghiwalay nyo yan, over 2 minus, over y minus 2 over y. Tapos makakancel to. Makakancel to at saka itong isa na to. This now becomes dx over dy minus, ano yung format natin dito? Function ng, sa case number 2, to. Yan, function ng y, yung kailangan ihiwalay natin, dapat ihiwalay natin yung x. So, dapat, ganito yung magiging itsura niyan.
minus 2 over y, and then times x na to is equal to 3y minus 2 over y. Ayan. So, napansin nyo ba? Kapag hinihiwalay natin yung dy over dx or dx over dy na ang naiiwan lang dito lagi, sa right side ay it's either function ng y, function of x lang alone. And then yung nasa gitna, function ng x at saka y. Kasi nga, yun yung requirement na hinihingi sa atin nung case number 1 or case number 2. And by that, pwede nating sabihin or conclude that this is case number 2. Ayan. So, i-move natin para meron tayong space dito sa gilid sa pagsasolve. Or kakasya naman. I think kasya naman. So, sige, mamaya na lang kapag hindi kumasya, saka natin i-solve. Next step, kinakailangan i-identify natin. If this is case number 2, kailangan i-identify nyo class what is py at saka qy. Ayan. In this case, yung py, yung kasama nung x. Eh, ano ba ang kasama nung x? E di, negative 2 over y. Tapos, syempre, yung q of y, that is 3y minus 2 over y. After that, ano yung next step na ginawa natin kanina? Sinolve natin yung integrating factor, no? Kunin natin yung integrating factor that is equal to e raised to integral ng, in this case, this is p of y dy. So, substituting, integrating factor is equal to e raised to integral ng negative 2 over y dy. Ayan. Integrating factor is equal to, ilabas nyo class yung negative 2, this now becomes e raised to negative 2, and then integral ng y, ng 1 over y, dy na lang to. So, parang ganun din. So, kanina, no? Na iba lang. Naging function ng y lang. After that, you will have to integrate. Integrating factor is equal to e raised to negative 2 and then ln, absolute value ng y. Huwag nyo muna lagyan ng plus c. Sa dulo na lang mamaya. Okay? So, iangat nyo etong negative 2 na to, gawin yung exponent ng y. This now becomes integrating factor is equal to e raised to ln ng absolute value ng y raised to negative 2. And then, syempre, makakancel to. Tandaan nyo na yun, class, agad. Kapag ka i-raise, naka-raise sa ln, ang matitira na lang dyan is yung, yung nasa loob nung logarithmic, natural logarithmic function nyo. Therefore, ang integrating factor nyo is now y raised to negative 2. So, ayan. Pagka, class, meron na kayong integrating factor, hatiin ko ulit sa gitna yung papel. Ayan. Lipat na tayo. Integrating factor is equal to y raised to negative 2 pala. Since case number 2 yung ginagamit natin, syempre, isang equation lang naman yan. Ang nabago lang naman dyan, class, eto. Kung kanina, y yung ginamit natin, this time, ang gagamitin nyo, x naman siya. Pero, halos same lang. Same lang as in yung content nung equation nyo. It's just that function ng y siya. Okay? So, this now becomes, tandaan yung integrating factor na yan, tsaka yung formula, x is equal to 1 over integrating factor daw. So, yung y raised to negative 2 na yan, integral ng q raised to, ng qy, that is, ito yun, 3y minus 2 over y times yung integrating factor natin, y raised to negative 2 and then dy. Bago kayo mag-integrate, mag-simplify muna kayo. X is equal to y squared na to, iangat nyo, and then integral
Kapag ka ba ito, i-multiply ko or dinistribute ko, i-distribute nyo to ha, kailangan i-distribute nyo. Pagka ba ito, i-dinistribute ko dito sa 3y, ano mangyayari? Siyempre, pag minusin natin exponent niyan, this now becomes 3y raised to negative 1 na lang to. Okay? What about yung isa? This now becomes negative 2 over. So, pwede nyo namang ilagay y dito and then y raised to negative 2 dyan and then tsaka natin minus or kaya naman, iangat nyo muna 2 y raised to negative 1 and then y raised to negative 2 and then dy. Ayan, pwede rin naman yan. Tsaka nyo ngayon problemahin kung paano nyo pagsasamahin yan. X is equal to y squared integral ng 3y raised to negative 1 and then minus 2. Pag combine yung dalawa, y raised to negative 3 and then dy. Sub natin dy. Next, siyempre, ibaba nyo yung negative exponent na yun, hindi po pwedeng nasa taas yan. Y is equal to, x is equal to y squared integral ng 3 over y na to. Iangat natin, 3 over y na to minus 2 over 3 na to. Okay, and then dy. Integrating, ano ang integral ngayon yan? Ano kaya ang integral niyan? X is equal to y squared integral ng 3 ln ng absolute value ng y. What about yung ito? Bakit naging 3? Kulang ano? Y raised to 3 ito. Ayan. Integral niyan. Ano kaya klasang integral niyan? So, ito, pansinin nyo to, dadagdagan natin ng 1 yan. So, negative 3 plus 1 is negative 2. So, ang mangyayari, this now becomes 2y raised to negative 2 and then over negative 2 plus c. Okay? Simplify further, pwede nyo cancelin to, yung dalawa na to, at saka to. Parehas negative yan, magiging positive na yan. This now becomes alisin nyo na to, class. To, alisin nyo na yan. Palitin na natin to ng bracket. Palitin nyo na ng bracket yan. Ayan. Therefore, this now becomes, pagka kinancel nyo yung negative 2, parehas na yan, x is equal to y squared and then times 3 ln ng absolute value ng y and then plus y raised to negative 2 and then plus c na lang to. By the way nga pala class, mali na sa module nyo, paki-correct ulit kasi ang totoong solution, ang general solution dito sa example number 2 nyo is ito. Kasi syempre, kapag ka-distribute nyo to, yung y squared na yan dun sa right side, this now becomes x is equal to 3y squared and then ln ng absolute value ng y and then plus, makakancel yan, dalawa na yan, magsi-zero yan, di ba? Raised to 0, that is 1 and then plus c. Ayan. Ito class yung correct answer niyan. So, ito yung general solution na to. This is your general solution. Pero syempre, meron tayong value ng y. Ano ang y natin? That's equal to 1. Tapos, x is equal to 1 also. Binigay yan dito sa problem. Balikan natin. Ito yun. Sabi dito, ayan no. Find the particular solution of the differential equation given y is equal to 1 and x is equal to 1. So, kapag ka-class hinanap sa inyo, yung general solution, ito yun na yung final answer. Pero since ang pinapahanap sa atin, particular solution, gamitin natin yan. So, iangat natin, class. Kasi hindi ka kasya. Iangat ko lang dito.
pagka ginawa natin yan, so ayan, pwede na yan. This now becomes, substitute nyo. Magiging 1 ito is equal to 3, 1 squared ln ng absolute value ng 1 plus 1 plus c. 0 na to. Itong ln1 na to, class 0 na yan. Kaya magsi-0 lahat yan. And then, 1 minus 1, 1 is equal to 1 plus c. Pag nilipat niyo yan sa kabila, magiging 1 minus 1 is equal to c. Therefore, c is equal to 0. Therefore, ang particular solution nyo pala is equal to x is equal to 3 y squared ln ng y plus 1. Huwag nyo na class ilagay yung c kasi wala namang value yan. 0 naman yan. Ito na class yung final answer. Ayan. Okay, so let's proceed to our next example. This is example number 3 na tayo. Ayan. So, medyo mahaba yung solution niya, yes, pero yung step-by-step procedure is madali lang naman intindihin kasi kailangan nyo lang mamili sa case 1 and 2, kailangan nyo identify yung P at saka yung Q, solve for the integrating factor, and then use the formula. Okay, so let's try another example. Number 3. You have x, y prime plus 4, y is equal to 2x cubed. Okay, in this third example, ang gagawin nyo, syempre, kailangan i-isolate natin yung y prime kasi yan na yung plus yung hint nyo, magiging hint nyo para ma-identify nyo whether case number 1 or case number 2 siya. So, all you have to do is to multiply both sides by 1 over x para makancel yung x dito. So, now becomes y prime, or pwede nyo isulat na dy over dx na to plus 4 over x and then y is equal to 2. I-divide nyo ng x yan. This now becomes 2x squared. Okay? Tapos ito, yung p nyo, and then this is your q. O, diba? Very direct to the point lang. Therefore, this is case number 1. Case number 1 pala siya. Ngayon, pakikuha class yung p of x. Ano yung p of x natin? That is equal to 4 over x. Tapos, ano yung q of x? Kunin nyo class yung q of x, that is 2x squared. Ayan. After that, integrating factor ulit. That is e raised to p of x and then dx. Substituting, you have integrating factor is equal to e raised to integral ng p of x, that is 4 over x and then dx. So, nakikita nyo na ba kung saan tayo papunta? Integrating factor is equal to e raised to 4. ln na to. ln, absolute value ng x. Ayan. And then, syempre, yung 4, ilipat nyo sa exponent ng x. Integrating factor is now equal to e raised to ln, absolute value ng x raised to 4. Ayan. Cancel to. Integrating factor is equal to x raised to 4 pala siya. Kapag nakuha nyo na integrating factor, gamitin nyo na class yung formula natin. Case number 1, balik tayo doon sa taas. That is case number 1. Case number 1, no? So, check ko nga lang kung tama ginawa natin. Case number 1, that is y. Tama. Case number 2, x yung ginamit natin. Correct. And then number 3, case number 1 ulit tayo. Y ulit yan. Balik tayo ulit dito. So, y is equal to 1 over integrating factor 1 over x raised to 4 integral q of x. Ayan.
That is 2x squared and then times 2 times x raised to 4 and then dx. Simplifying, y is equal to x raised to 4. Hayaan nyo munang 1 over x raised to 4 to. Integral. Pag combine niyo 2x raised to 6 na yan and then dx. Diba? Pagka nagmumultiply, same ng base, tapos pag-a-add din natin ng exponent. Y is equal to 1 over x raised to 4 times. Ano integral niyan? 2. X, plusan nyo ng isa, raised to 7 over 7. And then, plus C. So, meron pa ba? After that, simplify further. You will get, pero, syempre, huwag kayo kas magkakamali na dapat i-multiply natin itong integrating factor natin pati sa C. Kasi syempre, ipina-plus natin yan. So, ang gagawin nyo, alisin ko to, ilipat ko to dito sa kabila. Ito yun. Ito yung bracket. Ayan. So, iasog ko lang. Ayan. So, tama naman yung ginawa natin kanina, no? Minultiply natin siya sa buo. So, correct. Sa case number 1, ganun din naman. So, ayun na nga. Hindi pala natin i-multiply pati sa C. So, kailangan ito, nasa loob din to. Yung sa number 1 kanina. So, ayan. So, therefore, ito, instead na ganito, so, i-rewrite ko lang. Pero tama naman yung ginawa. Hindi lang na multiply. Y is equal to x raised to 4 and then plus x squared times C. Or, pwede yan. Pwede maging final answer yan. Or, y is equal to x squared times x squared plus C na lang to. So, ayan. Kahit alin sa dalawa class yung maging final answer nyo, depends on the choices, especially sa exam. So, kayo na bahalang mamili kung alin dyan sa choices yung, kung alin sa dalawa dyan yung nasa choices. Pwede naman yan. Okay? So, let's proceed. So, dapat i-multiply. Multiply din natin. This now becomes y is equal to x raised to 4. This is 2 x raised to 7 over 7x raised to 4 and then plus c over x raised to 4. Ayan. Cancelin nyo tong 4 na to and then bawasan nyo to ng 4. This now becomes 3 na lang to. Diba? Y is equal to 2 over 7 and then x raised to 3 plus c x raised to negative 4. Ayan. So, ayan class yung final answer. Pero alam nyo ba na pwede yan, or, lalagyan ko na ng or, pwede yan yung final answer nyo, or, pwede nyo ibaba din naman yung x raised to negative 4, 2 over 7 x raised to 3 plus c over x raised to 4. So, kahit alin dito class yung maging final answer nyo, pwede. Accepted naman yan. Parehas. Pero alam nyo ba, pwede natin patunayan na tama yung nasa-solve yung final answer dito sa first order linear differential equation. So, papakita ko lang sample sa inyo dito sa number 3, pero hindi naman siya necessary kailangan gawin. Ano na nga yung original equation nyo? Hindi nyo naman siya kinakailangan gawin. Pero eto lang, gusto ko lang kayong bigyan ng idea kung paano ba natin binavalidate kung tama yung final answer natin kapag nagsosolve tayo ng ganito. So, kunin nyo yung original equation nyo. That is, na ngayon, x, i-check natin. So, i-check natin.
check. That is x, y prime plus 4y is equal to 2x cube. Tapos kunin nyo yung kinakailangan para ma-substitute natin dito. So, kailangan natin ng y prime at saka y. Meron na tayong y. Ito na ngayon. Kailangan natin ng y prime. O, paano tayo kukuha ng y prime? Y prime based dun sa nakuha nating y. So, ito yon. So, dito yon. Kailangan natin ng y prime. So, 2x, i-differentiate nyo. 2 over 7 times 3x squared plus yung c, constant yan. C, iaangat nyo yan. Kaya nga ito ginagamit ko kanina. Times negative 4 and then x raised to, babawas ng isa, raised to negative 1. Ayan. I mean, raised to negative 5 kasi negative 4 minus 1, that is negative 5. So, this now becomes y prime is equal to 2 times 3, that is 6 over 7 x squared minus 4c and then x raised to negative 5. Or, y prime is equal to 6 over 7 x squared and then minus 4c over x raised to 5. Ngayon, isubstitute natin dito sa equation natin yung alam natin na yan. Yung y at saka yung y prime. Iasog natin kasi hindi siya kakasya. Asog natin. Ayan. So, kapag pinalitan nyo yan, substitute nyo x times. Ano yung y prime natin? Ayan, ilagay nyo lahat yan. 6 over 7 x squared minus 4c over x raised to 5 and then plus 4. Ano yung y natin? Ayan. 2 over 7 x cube. Ito yung y natin ha. Plus c over x raised to 4 and then is equal to 2x cube. Para mapatunayan natin na tama yung nakuha nating general solution, kailangan mag-equal both sides yan. So, medyo mahaba-haba pa to. Distributing x, you get 6 over 7 x cube minus 4c over x raised to 4 na lang to kasi mababawasan ng isa, di ba? Plus 4 times 2, that is 8 over 7 x cube plus tama. Plus 4c over x raised to 4 is equal to 2x cube. So, eto at saka ito, makakancel yan. Tapos, pag addin nyo, 6 over 7 x cube minus 8 over 7, plus, ang natira na lang dito, 6 over 7 x cube plus 8 over 7 x cube is equal to 2x cube. Pag addin nyo, yung dalawang fraction na yan. 6 plus 8, that is 14 over 7 x cube is equal to 2x cube. Therefore, 2x cube is equal to 2x cube. So, therefore, this is correct. Ayan. So, ibig sabihin, correct pala yung kinuha nyong general solution kapag ganyan yung ginawa nyo. Anyways, ulitin ko, hindi naman necessary na kailangan nyo gawin yan, pero ako dati ginagawa ko yan para ma-prove ko talaga kung tama yung general solution na nakukuha ko kapag solve ako ng first order linear differential equation. So, ayun lang naman. Ulit-ulit yung steps tapos dinagdagan ko ng pag-check ko kung paano checkan. Ayan. So, down to our last two examples, number 4 at saka number 5. So, let's try this. So, ayan. Again, makikita nyo dito sa fourth example natin, mas simple yung kasama ng dy.
Kaya, i-divide natin or i-multiply natin both sides by 1 over 5x para makancel to. This now becomes quantity for y minus 3x over 5x, and then dx plus dy is equal to 0. Tapos, i-multiply nyo ulit both sides by dx para makancel to. I-multiply nyo ulit by 1 over dx para makancel naman to. Mapunta siya dito. This now becomes 4y minus 3x over 5x plus dy over dx is equal to 0. Ayan. Simplify further, tapos rearranging, we'll get 4y over 5x minus 3x over 5x plus dy over dx is equal to 0. Cancel tong x na to at saka ito. Ang matitira is dy over dx. I-rearrange ko na. Tapos ilipat nyo sa kabila yung function ng x or function ng y alone. Yung may function ng x and y, iwanan nyo dyan sa positive side. Plus 4 over 5 x, and then teka lang, 4y over 5x is equal to positive na to, 3 over 5 na to. Ayan. So therefore, kapag ka-in-isolate nyo pa yan further, dy over dx plus 4 over 5x tapos y, ito yun, is equal to 3 over 5. Ayan. Case number 1 pa din to. Case number 1. Pero anyways, kahit naman case number 1 or case number 2 yan, parehas lang naman sila ng idea. Kumbaga, may iba lang in terms of y at saka in terms of x. So, after that, solving for the integrating factor. But before that, kailangan nyo identify kung ano yung p of x at saka yung q of x. That is equal to p of x, that is 4 over 5x. Tapos yung q of x, that is 3 over 5. Integrating factor, that is e raised to integral. Idiretso ko na 4 over 5x and then dx. Therefore, integrating factor is equal to e raised to 4 over 5 integral ng 1 over x dx. Inilabas ko yung 4 over 5 plus. Lastly, integrating factor is equal to e raised to 4 over 5 ln absolute value ng x. And then, syempre, yung 4 over 5 na to, ilagay nyo ulit as exponent ng x. Integrating factor now is equal to e raised to ln ng absolute value ng x raised to 4 over 5 na to. So, cancel to. Matitira na lang sa inyo, integrating factor is equal to x raised to 4 over 5. Ayan. Pagka meron na integrating factor, therefore, solution nyo using case number 1, that is y is equal to 1 over integrating factor x raised to 4 over 5. Lagyan na nga natin ng bracket. Pantay na dito. And then integral. Integral ng q of x, that is 3 over 5. And then integrating factor x raised to 4 over 5. And then dx. Ayan. Y over 1 over x raised to 4 over 5. I mean, y is equal to 1 over x raised to 4 over 5. Integral na to, that is equal to, i-multiply nyo, ilabas nyo yung 3 over 5 kasi constant yan, tas integrating. Ano integral kaya ng x raised to 4 over 5? That is x, plasan nyo ng 1. Pagka pinasan nyo ng 1 yan, that is 4 over 5 plus 1, that is 9 over 5. Pero, syempre, pakita ko, 4
over 5 plus 1 is equal to 5. Divide, that is, tapos times, that is 4 plus 5. This is equal to 9 over 5. So therefore, this is 9 over 5 over 9 over 5 and then plus c. Simplifying, you will get y is equal to 1 over x raised to 4 over 5 times 3 over 5 tapos over pa ulit ng 9 over 5. Pag overin nyo yan, makakancel to. Makakancel tong 5 na to at saka ito. Teka, ayusin ko yung ano ha. Kasi, wag muna pala. 3 over 5, iangat muna natin. Pagka-class, meron kayong fraction sa denominator, tandaan nyo, ang gagawin nyo, reciprocal and then proceed to multiplication, tapos x raised to 9 over 5 plus c. Kaya ito makakancel. Tapos ito, madidivide to sa 3 na lang. Okay? And then lastly, y is equal to, what is x? What is x raised to 9 over 5 divide x raised to 4 over 5? Sige nga. Pag-overin nyo nga. Pag minusin nyo nga. Siyempre, kapag ka pinag-minus nyo yan, naman, this time, 1 naman yan, di ba? Parang ito lang. At saka ito. Pero, asog natin. Pakita ko sa inyo ulit. Nasa numerator nyo, x raised to 9 over 5, ima-minus nyo class yung 4 over 5 na exponent naman na isa. Siyempre, that is 5. That is 9 minus 4 is equal to 5 over 5. This is equal to 1. Kumbaga, etong 4 over 5, nilipat nyo lang dito. Kaya siya naging equal to 1. Pero ganun pa man, ang matitira na lang dito is x. X na lang, tapos over 3. Meron kayong 3 sa ilalim and then plus c. Pero syempre, yung x raised to 4 over 5 na yan, kinakailangan i-multiply nyo pa rin pala doon sa c nyo. So, sige, isa-isahin ko nga muna. X raised to 9 over 5 over x raised to 4 over 5 and then yung 3, ilagay nyo dyan, plus c over x raised to 4 over 5. Therefore, y is equal to, pagka inano nyo itong dalawa na to, makakancel na to, at saka ito. So now becomes 1 over 3. X na to, and then plus c over x raised to 4 over 5. Ito class yung final answer. Ayan. Ayan ang final answer. Now, down to our last example, ganun pa rin, pero this time, let's try this. Meron naman trigonometric function. Ganun pa rin, makikita nyo kung ano yung mas simple sa dalawa, that is dy. So, i-multiply na natin, i-diretso na natin, i-multiply na natin class sa 1 over, yung kasama nung dy, para maalis yan, dapat, i-multiply natin ng 1 over cosine x. And syempre, para mawala yung dx, ganun din. Mapansin nyo, makakancel to at saka ito. Makakancel tong dx at saka ito. This now becomes y minus cosine squared x over. Matitira dito is cosine x na lang. Yung dx, di nyo pwedeng isama. Cancel na nga yan. Plus dy over dx is equal to 0 na to. Okay? Kapag ito, minultiply nyo dito, ang matitira cosine x lang sa denominator. Kapag ito, ang minultiply nyo dito, ang matitira lang is dx. Kasi makakancel yung cosine x. Simplifying and then rearranging, you will get y over cosine x minus cosine squared x over cosine x plus dy over dx is equal to 0. Cancel tong isa at saka yung exponent na yan. And then rearrange nyo, therefore dy over dx plus
1 over cosine x times y is equal to negative. Pag nilipat nyo to sa kabila, magiging cosine x na lang to. Okay, o ayan. This is case number 1 pa din. And then after that, proceed tayo sa pagkuha ng general solution natin. Pero but before that, you have to identify what is p of x at saka q of x. Ano nga ba ang p of x natin? In this case, this is 1 over cosine x. Tapos, yung q of x natin, that is cosine x. Ang tanong, madali bang i-integrate? Madali bang i-integrate kapag ka 1 over cosine x or pwede itong i-rewrite as secant x, di ba? Pwede nyo siyang i-rewrite as secant x para mas madali siyang i-integrate. Pero pwede naman kayo mamili, class. Pero syempre, para direct, yung magagamit natin, dito tayo sa secant x. Alam nyo, and dapat familiar kayo that 1 over cosine x is equal to secant x. So, solving for our integrating factor, if, that's equal to e raised to integral ng secant x and then dx. So, therefore, integrating factor is equal to e raised to, note ko class, na-note ko that integral ng secant x that's equal to ln absolute value ln ng secant x at saka tangent x. Ayan, absolute value ng secant x at saka secant x at saka plus tangent x. Ayan. Ito class yung integral niyan and then plus c. Pero syempre yung plus c, hindi nyo naman muna ilalagay yan. So anyways, using that formula, pagka in-input nyo yan, this now becomes e raised to ln ng secant x plus tangent x. So, makakancel ba natin yan? Oo, yes, makakancel naman natin to, yung e raised to ln. Therefore, ang matitira sa integrating factor natin is equal to secant x at saka plus tangent x na lang to. Tapos, ilagay natin ngayon sa formula, since this is case number 1, gamitin natin case number 1 ulit, y is equal to 1 over yung integrating factor daw natin, that is secant x plus tangent x. Baan ko lang. Secant x plus tangent x and then times yung integral nung q of x. Si q of x nyo, that is cosine x times yung integrating factor secant x plus tangent x and then dx. Next step, kailangan ma-integrate muna natin yung nasa right side, that is cosine x at saka times secant x at saka plus tangent x. So, paano ba natin class i-integrate yan? Paano ba? Any idea? Oh, kung ako mag-ano niyan, magsasolve niyan, isi-simplify ko muna yan. Yung secant x, palitan nyo muna ng 1 over cosine and then yung tangent x, palitan nyo muna ng sine over cosine para mas masimplify natin. 1 over secant x plus tangent x and then integral ng cosine. Lagyan ko na nga ng bracket. Paghiwalay na natin. Integral ng cosine x times 1 over cosine x, that is equivalent for secant x dx plus integral cosine x ulit times sine x over
cosine x dx na to. And then mapapansin nyo, cancel to, at saka ito, tas ito, at saka ito. Okay? Anong natira? So, kapag yan na lang ang natira, this now becomes y is equal to 1 over secant x plus tangent x, then integral, 1 na lang to, di ba? Dx na lang to, plus integral ng sin x, dx na lang to. Integrating, you will get y is equal to 1 over secant x plus tangent x times, ano integral ng dx? That is x. Minus, ano integral ng sin x? That is minus cosine x. And then plus c. So, meron pa ba? Pwede tayong gawin? So, wala na. Siyempre, iangat na natin to. This now becomes equal to lagyan ko na lang ng arrow. Sige. Para hindi ko na iasog pataas. Hindi pala kakasya din. Or, kasya naman yan. Pagka inasog natin, lahat. So, ito. Asog ko din to. Perfect. Ayan. Therefore, y is equal to x minus cosine x plus c over secant x plus tangent x. O, ayan. Ito class yung final answer. So, ayan. Ganyan. Tandaan nyo class, hindi nyo kinakailangan, hindi nyo na kinakailangan i-check kung tama ba yung sinasolve nyo. Ako, pinakita ko lang dito sa example number 3 kanina kung paano ba binabalidate yung mga nagiging final answers natin. Pero, not necessarily na kailangan nyo rin yung gawin. Okay? Ako lang yun. Pero, kayo, bahala kayo kung gusto nyo gawin. Pero, hindi nyo class pwedeng kalimutan kahit yung mga formula sa trigonometric kasi this is very applicable pa rin sa topic natin ngayon. So, hanggang dito lang. I hope meron kayo natutunan kahit konti. Recap lang tayo saglit. First thing na kinakailangan nyo gawin is to rewrite in the format of case number 1 at saka case number 2 yung differential equation nyo. Next, kailangan ma-identify nyo yung P at saka yung Q, whether it is a function of x or function of y. Pagka nakuha nyo yung P, gagamitin nyo yun for the integrating factor. Yung Q naman, gagamitin nyo yun para sa solution na natin sa general solution. And then, you will just have to use yung two equations natin para masolve yung general solution. So, ayun lang. I hope meron kayo natutunan kahit konti. Thank you so much.